Napakabuti talaga ng Panginoon. Ang mga pangako ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa sa iyo. Amen. Sapagkat sa pangako ng Diyos, laro ng tagumpay, laro ng mga pagpapala. Amen. At ganyan din naman, nanako tayo sa pagbigay sa Panginoon sapagkat kung gano'n ang pangako ng Diyos ng mga tagumpay, mga pagpapala, sa pagbibigay po naman natin sa Panginoon, sa tandaan para po tayo pagpapalay po ng Diyos. Amen. At alam na po natin na pagbibigay po natin pasama sa Panginoon, wala po pagbibigay sa pagkakasabi po yung sa aklat ng Genesis. Amen. Tayo po ay dadako sa pagbibigay sa Panginoon. Amen. Ipakita po natin sa Diyos ang tunay na pagsunod. Ang tunay na pananampalataya sa Panginoon. Amen. Kapag tayo ang bibigay at susunod sa alupan ng Diyos, makikita ng Panginoon na tunay nga po na lubos ang ating pagsunod sa Panginoon, lubos ang ating pananampalataya sa Diyos na buhay. Amen. Kaya po tayo ay dinadala ng Panginoon sa pagbibigay. Amen. Para doon niya iparanas ang mga pagpapala na ibibigay niya sa bawat isa po sa atin. Amen. Ang gusto ay napakayaman, ang lahat ng bagay ay sa palang mangyayari. Pero bakit po niya inuutos ang pagbibigay? Sapagkat gusto ng Diyos na sumunod tayo sa kanyang kalooban. Kung tayo sumunod sa kanyang kalooban, doon po niya ipaparanas ang mga pagpapala para sa atin. Amen. Napakayaman po ng Diyos. Gusto ng Diyos na tayo po ay mabuhay sa pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Amen. Para tayo ay kanyang pagpapalay. Para malaman po natin, amen, makalaman po, ipaalam na sa atin ng Diyos na hindi po tayo manalagan sa ating mga lakas, sa ating mga karunungan, para tayo ay umaman. Gusto ng Diyos na tayo ay susunod sa kanyang kalooban. Amen. Para doon niya ipakita ang mga pagpapalang nakalaan para po sa ating pagsunod. Sa ating Diyos. Amen. Napakayaman po. Ikot natin, lagi, sa ating Diyos na buhay ay napakayaman. Lahat ng bagay ay siya po ang nagmamayari. At ituturo sa atin ng Panginoon ang tamang pagbibigay, ang tamang pagsamba, tamang pagdala. Amen. Ang lahat ng ating mga ikapaghandog para sa Panginoon. Kaya kung saan po dito ulit sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 12, versikulo 6. Sabi niya, doon ninyo siya sasambahin at doon ialay ang inyong mga handog na susunugin at iba pang handog tulad ng ika-10 bahagi. Handog mula sa inyong ay pangakong handog, pusang handog, ang mga unang bunga ng pananim at ang mga panganay ng inyong mga alagang hayop. Amen. Ito po ang tunay po na pagbibigay po sa ating Panginoon. Ito po ay biblikal, ituturo natin sa tama. Amen. At ito po, Jesus my life, bahay parang bahay. Ito po ay tinuturo ng Diyos na dito po natin alay lahat ng ika-10 bahagi mula sa ating lahat ng mga kinikita. Amen. Bagamat tayong lahat ngayon, wala naman tayong mga ubasan, wala naman tayong mga taniman, wala tayong mga alagang hayop. Iulit tayo po tayo kanyang pinagkukunan ng pinagbubuhay. Ang iba may mga trabaho, may mga negosyo. Amen. At ang lahat na yan ay marunong po yan bahagi ang Panginoon. At ang sabi niya, hindi lang po tithes. Mayroon pa po direct. Baga po yan. Ang tithes po ay ika-10 bahagi, ibigay po natin sa Diyos. Kung mayroon 100, 10 sa Panginoon. At kung lubos kang pinagpala ng Panginoon, mayroon pa po handog na ibigay sa Diyos. Amen. At magkaiba po yun. Kung please na please ka, gawin mo sa Panginoon para lalo na niya pagpapalain. Amen. At ito po ang itinuturo ng Panginoon. Nandito natin alay ang lahat ng ika-10 bahagi sa lahat ng ating mga inaani, sa lahat ng ating mga income sa buong isang linggo. Okay, para po tayo pagpalain ng Panginoon. At sabi sa versikulo 10, alay ninyo sa lugar na pipiliin ni Yahweh. Ang inyong mga handog na susunugin at lumabang handog tulad ng ikapo, handog mula sa inyong mga ani at mga pangakong handog. Inulit pa po sa Kapitulo 11. Amen. Yan po ang ating pong gagawin sa lahat po ng ating iniingkaw, maliit pa at malaki.
Yan po ay sinasabi ng Panginoon para i-buhos niya sa atin. Amen. Ang masaganang pagpapala na sinasabi niya sa atin ng Malaking Kapitulo 3, versikulo is, sabi niya, subukin niyo ko sa mga bagay na ito kung bubuksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang isang masaganang pagpapala. Amen. Ganyan po ang gagawin ng Panginoon. Amen. Ang gusto niya, magbigay tayo. Sumunod tayo sa kanyang kalulok para maranasan po natin ang mga pagpapalang galing po sa Panginoon. Amen. Talaga po ang Diyos ko ay napakayaman, pero ang gusto niya na mabuhay po tayo ayon sa kanyang kalooban. Amen. At sabi ko lang, aklat ko ng Kawikaan, Kapitulo 6, versikulo 24, ang tao mo pamigay ay lalo niyong mayaman, ngunit ang hirap at ilong na mga kamay. Kaya kung gusto natin na pagpalain natin ng mga negosyo, bigay po tayo ng bigay sa Panginoon. At ang Panginoon po ay bigay naman po ng bigay para po sa atin. Ito po ang sinasabi niya Diyos sapagkat siya po ang may sa atin ito. Amen. Kaya po, kung gusto natin pagpalain natin ng mga negosyo, bigay po tayo ng bigay sa Panginoon. Amen. At ganun din po naman, sa mga likod ng Diyos, ito ay parang katulad din po ng ginagawa ng Panginoon, katulad ng ginagawa ni Apostol Pablo, amen, na sinasabi niya sa aklat ng mga Pilipos, Kapitulo 1, versikulo 17. Amen, nasabi niya, hindi sa hangat kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Dahil ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin, hindi pa sa pangailangan ko ang tulong ninyo sa akin. Dahil may ipaprodito. Ang mga ito ay katulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Panginoon. Ito po ang sinasabi ko ni Apostol Pablo, hindi niya sa nais na lagi tumanggap ng mga kaloob, malagkit para sa kanya. Ayaw niya. Kung halos pa lang, hindi siya kukuha ng mga tulong para sa kanya mga kinukuha. Dahil nakikita naman niya na ang iba na hindi naman mayayaman. Okay, mga mahirap, pintulan natin. Pero bakit gusto na ni Apostol Pablo na in-encourage ang kanya mga kinukuha na magbigay sa kanya ng tulong? Bakit? Ang gusto niya Apostol Pablo, kaya hindi lamang siya ang makaranas ng mapagpapala galing sa Diyos. Ang gusto niya, dahil lahat ng kanyang pinuturuan ay tatanggap din ng pagpapala galing sa Diyos. Amen. Hindi sa way ni Apostol Pablo, hindi ko siya makasarili. Ay kung gusto niya na silang papapalain, amen, hindi siya hihingi nung ang natulong ng kanyang mga pinuturuan. Para sa kanya lang lahat ng mapagpapala galing sa Diyos. Pero ito pa ay ginagawa ng ni Apostol Pablo dahil ang gusto niya, dahil hindi lamang siya tatanggap, ang gusto niya na kanyang mga tinuturuan na naghihikaw sa naghihirap ay maaon sa kahirapan. Ang susi ng kasaganaan ng buhay ay ang pagtulong sa mga naglilingkod sa Diyos, ang pagbibigay sa Panginoon. Yan po ang daan para tayo po ipapalay ng Diyos. Amen. Kaya tayo, laging encourage ni Apostol Pablo, na magbigay tayo sa mga naglilingkod sa Panginoon. Amen. So, kung nagbibigay ka sa naglilingkod sa Panginoon, kaya ikaw ay tatanggap ng mga pagpapala. Amen. Amen. Ay hindi po, ang ating pastor, hindi ko yung makasabi. Amen. Kaya encourage niya tayo, lagi tayo magbigay ng malapit para sa naglilingkod sa Panginoon. Amen. Dahil kung siya lamang ang gusto na magpapalain, siya lamang magpapalain, hindi na tayo i-encourage sa magbigay. Maglandi. Pero hindi po yan ang gusto na iilan tayo sa ating malamasura. Gusto niya. Nakikita niya na tayo dati, wala naman sapat at makayanan. Walang sapat at pananabi. Kaya ang gusto niya, tayo maihaw sa kahirapan. Dahil kung magbigay tayo sa mga ikutan, gusto niya po na tayo po ay papapalay po ng Panginoon. Amen. Kaya po, magbigay po tayo lahat at wala pong sayang sa ating pagbibigay sa ating Diyos na buhay. Amen. Sapagkat sabi po ng Kapitulo, versikulo 17, ako at sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, binigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Diyan po ang pangako ng Panginoon. Sa kagbigay natin sa Diyos, sa malikot ng Diyos, wala pong sayang. Dahil napakayaman po ng Panginoon, ibigay niya sa atin ang lahat
Tinanyan ko lahat na tumayo, tayo pagpapigay sa Diyos na buhay. Hindi lamang sa pagpapalang gawin ng Diyos dahil aranas natin ipakita sa Panginoon na mahal ko natin siya. Okay? O, nabigyan na po ang lahat. Dito po ay nakita na Panginoon, ang ating pagtatakap sa ating Diyos na buhay. Sa lahat natin hindi po masasayang ang ating Amen. tayo po ay panalangin natin. So, hallelujah, God Jesus. Ang kanas pangalan ng Jesus, Diyos. Lord, ibigay na